Bandang umaga, may tumawag sa landline ng pulis. Boses ng lalaki. Kinakabahan. Paulit-ulit ang salita. Hinahanap ang asawa at mga anak. Sabi niya, umalis daw. Hindi na matawagan. Nag-aalala raw siya. Gusto niya ng tulong. Parang simpleng reklamo lang. Asawang naghahanap ng pamilya. Pero sa loob ng bahay na iniwan ni Jennifer, may mga bagay na hindi tugma. May pitaka sa sahig. May inuming hindi naubos. May mga papel na parang minadaling iniwan. At sa garahe, may bakas ng dugo. Base pa rin sa totoong buhay ang pangyayaring ito pero sadyang pinalitan ang pangalan, lugar at muka para sa pribasidad ng mga taong sangkot. So simulan natin sa ganito mga kaibigan. Sa parting Pampanga naman tayo sa isang subdivision. Doon nakatira ang mga De Los Reyes. Si Jennifer De Los Reyes ay hindi ordinaryong babae. Galing sa mayamang pamilya, manunulat, tahimik pero matalino, sanay sa disiplina, sanay sa kontrol. Pero sa loob ng bahay matagal na siyang walang kontrol. Ang asawa niyang si Fortunato De Los Reyes, kilala sa negosyo at pera. Pero kilala rin bilang seloso at mainitin ang ulo. At sa mata ng iba, perpekto ang buhay nila. Malaking bahay, magagandang sasakyan, mga anak na achiever. Pero sa likod ng pader ng bahay, iba ang kwento. Sigawan, takot, pagbabantay, mga desisyong hindi kayang ipaglaban kapag si Fortunato na ang nagsalita. May kabit si Fortunato, pero hindi naman yun lihim, alam yun ng lahat. At imbes na itago, ipinilit pa. Gusto niyang pagsamahin ang lahat sa iisang bubong. At si Jennifer ang kailangang mag-adjust. Si Jennifer ang kailangang tumahimik. At dapat daw na wag pakialaman ang asawa niya sa mga gusto nito. Pero hindi siya pumayag. Kaya naman isang gabi, tahimik niyang kinuha ang mga anak. Umalis na hindi nagpapaalam, hindi nag-iwan ng sulat. Diretso na parang tumakas. Kinabukasan, naghain siya ng papeles, hiwalayan, custody at pera. Pero dahil wala namang annulment sa Pinas, ay kailangan muna nilang magkasundo sa usapan at permahan lang ng papel sa korte. Alam niyang magagalit si Fortunato. Kaya't isinulat niya mismo na takot siya. Hindi lang para sa sarili, para rin sa mga bata. Nang mga panahong yon, ay bumalik pa naman si Jennifer sa bahay nila sa subdivision kasama ang mga anak. Dahil hindi pa rin maayos-ayos ang hiwalayan nila. Ayaw ni Fortunato ang ideya ng hiwalayan. Kaya naman habang magkasama sila sa iisang bubong, lumala ang laban sa korte, pera, bata, at lahat ay pinaglaban. Unti-unting nawalan ng hawak ang lalaki. Unti-unting nawalan ng kontrol. Hanggang sa dumating ang araw na iyon nang hindi niya makita si Jennifer, na si Fortunato mismo ang nagsabing nawawala ito. Hindi agad naniwala ang mga nakakakilala sa kanya na kusang umalis si Jennifer. Hindi siya ganoon. Hindi siya maglalaho na parang bula. At habang si Fortunato ay paulit-ulit na nagsasabing nag-aalala daw siya. Ang malaking tanong, kung hindi siya kusang umalis at kung hindi siya dinukot ng iba, sino ang may dahilan para mawala na lang bigla si Jennifer? Kaya nga pagkatapos ng tawag sa pulis, mabilis na kumilos ang mga tao. Dumating ang mga tanod, sumunod ang pulis, sinilip ang bahay, tahimik. Maayos naman ito sa unang tingin. Pero habang tumatagal, mas dumadami ang tanong. Ang yaya ng mga bata, si Lorna, ang unang nakaalam na may mali. Dumating siya sa bahay bandang tanghali. Dapat may lakad si Jennifer noon. May appointment, may planong puntahan. Pero wala naman siya. Wala ring pasabi. Wala ring text. Walang tawag. Pagpasok ni Lorna sa garahe, may napansin siya. Nandoon pa ang isang sasakyan. Hindi iyon ang sasakyang sinabi ni Jennifer na gagamitin. Sa loob ng bahay may pitaka sa sahig. May inumin sa mesa na hindi pa nauubos. May mga papel na parang biglang naiwan. Hindi iyon ugali ni Jennifer. Maingat siya. Organisado. Hindi siya mag-iiwan ng ganoon. Tinawagan ni Lorna si Jennifer. Pero walang sumasagot. Tinawagan niya ang ina ni Jennifer. Sumagot ito pero wala ring alam sa nangyayari. Tinawagan niya ang mga kaibigan. Walang nakakita. Doon na siya kinabahan. Tumawag siya sa pulis. At di kinakausap ang among niyang lalaki na si Fortunato.
tulala lang ito at di naman umiimik kay Lorna. Pagbalik ng mga pulis sa garahe, mas sinuri nila ang paligid. Doon nila nakita ang mga bakas ng dugo. Kaunti lang, hindi masyadong marami. Parang sinubukang linisin. Pero malinaw na dugo iyon, hindi pintura. Sa puntong iyon, hindi na ito basta pagkawala. Samantala, ang asawa ni Jennifer na si Fortunato, panay ang paliwanag. Sabi niya, umalis daw ang asawa, kasama ang mga anak. Galit daw. Hindi raw siya kinakausap. Nag-aalala lang daw siya. Pero may mga sinasabi siyang hindi tugma. Sabi nga nila, nahuhuli ang isda sa bunganga. May oras na hindi malinaw. May mga kilos na hindi maipaliwanag. Habang iniimbestigahan ang bahay, natuklasan din na may dugong halo sa gripo sa kusina. Hindi lang kay Jennifer, may halong dugo ng ibang tao. Ibig sabihin may sugat ang iba. At sinubukang maglinis. Sa labas ng bahay, may mga kapitbahay na kinausap ng mga pulis, pati ang guard ng subdivision. May ilan ang nagsabing may narinig silang ingay noong umaga. May iba ang nagsabing may nakita silang sasakyan na umalis ng mabilis. Pero walang malinaw na muka dahil sarado ang bintana ng sasakyan. Walang direktang saksi. Hanggang sa natagpuan din ang isang sasakyan ni Jennifer sa isang parke. Nakapark. Bukas ang ilaw. Parang iniwan na nagmamadali. Wala namang bakas ng pagnanakaw. Wala ring basag. Hindi rin nagulo ang loob ng sasakyan. Pero malinaw na sa pulis ang isang bagay. May nangyaring masama sa loob ng bahay. At ang huling taong nandoon ay ang asawa niya. Hindi pa sinasabi ng direkta ng mga pulis. Pero doon na nagsimulang umikot ang investigasyon. Lumalim ang investigasyon sa loob ng subdivision sa Pampanga kung saan nakatira ang pamilya De Los Reyes. Nagsimulang magsara ang mga gate. Dumami ang bantay. Lahat ng galaw binabalikan ng chief investigator. Kinuha ng mga pulis ang record ng mga guard. Sino ang pumasok? Sino ang lumabas? Anong oras? May sasakyang lumabas ng subdivision bandang umaga, mas maaga kaysa karaniwan. Pagmamay-ari ng pamilya. Hindi iyon ang sasakyang sinabing gagamitin ni Jennifer. Binalikan ng CCTV. Hindi malinaw ang mukha, pero malinaw ang oras. May lalaking pumasok sa loob ng subdivision ng madaling araw. Nakasombrero. Nakabike. Pamilyar ang galaw. At hindi iyon bisita na parabang kabisado nito ang lugar. Sa bahay, mas sinuri ang garahe. Doon malinaw ang bakas ng nangyari. May dugo sa sahig. May dugo na rin sa pinto na nakita at may dugo sa dingding. Hindi marami, pero sapat para sabihing may sinaktan. May mga senyales din ng paglilinis. Kulang ang mga tissue. Basang-basa ang basurahan. Parang minadali itinapon. At ito pa ang malupit. Lumabas din ang mas mabigat na detalye. At dito lalabas ang pangalang Michelle Trinidad, kabit ni Fortunato. Madalas silang magkasama. Madalas ding makita ang sasakyan nilang dalawa sa labas ng subdivision. Nang tanungin si Michelle, una ay kalmado. Sabi niya, wala siyang alam. May lakad daw siya noong araw na iyon. May errands. May resibo. Pero nang balikan ng oras, may puwang. May nawawalang oras na hindi niya maipaliwanag. May isa pang CCTV na nakuha ng pulis sa labas ng subdivision. Isang pick-up na umiikot-ikot sa labas ng subdivision. May mga garbage bag sa likod. Sa unang pasada, marami. Sa sumunod, kaunti na. May kuha rin na huminto ang sasakyan. May taong ring bumaba. May itinapon sa basurahan sa gilid ng kalsada. Kaya kinalkal ito ng mga investigador. Nang buksan ng mga basurahan, doon lumabas ang lihim ng krimen. Mga basang-basahan, mga panlinis, damit na may dugo, mga zip tie, lahat may bakas ni Jennifer. Pero kahit na ganun na, ay wala pa ring bangkay na nakikita. Wala ring armas na makita na ginamit sa pagpatay kung patay na nga si Jennifer. Pero malinaw na ang ginawa. May nangyaring karahasan sa loob ng bahay. May nagtangkang nagtago nito at hindi ito gawa ng estranghero. Habang tumatagal ang kaso, lalo ring lumilinaw ang ikinikilos ng mga sangkot. Binalikan ng pulis ang buong araw ng pagkawala. Oras-oras, minuto-minuto, mula umaga hanggang gabi. Doon nila nakita ang mas malinaw na pattern. Maaga pa lang,
Gising na ang asawa yung lalaki si Fortunato. Mas maaga kaysa karaniwan. May mga pagkilos na sa loob ng subdivision bago pa magising ang karamihan. May kuha sa CCTV na nagpapakita ng sasakyan ng pamilya na lumabas ng subdivision. Hindi si Jennifer ang nagmamaneho. Mali ang postura, mali ang oras, mali ang direksyon. Hindi iyon tugma sa mga appointment niya noong araw na iyon. May isa pang mahalagang detalye. Ang bisikleta. May kuha ng lalaking nakabike na pumasok sa subdivision madaling araw. Paglabas, wala na ang bike. Parang isinakay o isinama. Dahil nang hanapin ang bisikleta, wala sa bahay. Wala rin sa mga karaniwang imbakan. Isa na namang butas sa kwento. Samantala patuloy na ini-interview si Michelle Trinidad. Sa unang usapan, sigurado siya sa mga sinasabi niya. Sabi niya, magkasama sila ng umaga. Sabi niya, wala si Fortunato sa bahay ng matagal. Pero nang iharap sa kanya ang record ng telepono at CCTV, nag-iba ang sagot niya. May binago na siya. Sa ikatlong interview, tuluyan nang bumigay ang kwento niya. Inamin niyang wala si Fortunato sa bahay noong madaling araw. Ibig sabihin, nagsinungaling siya sa una. Posible ring nagsinungaling siya sa lahat. Mas lumakas ang kaso nang makuha ang isang sulat kamay. Isang papel na parang listahan, timeline, oras-oras na galaw ng mag-asawa. Parang rehearsal na parang planado. Pero may isang gabi na hindi kasama sa sulat. Ang gabing may kuha ng CCTV na nagtatapon sila ng basura. Sa puntong iyon, malinaw na sa pulis ang nangyari. May pinatay at may naglinis, may itinatago, at may nagtutulungan sa krimen. Kahit wala ang katawan ni Jennifer, naroon ang dugo, naroon ang mga kilos nila, naroon ang kasinungalingan na ginawa nila. Ngayon ay napapatanong kayo siguro mga kaibigan kung ano ang motibo sa krimen na ito. Galit kaya? Selos kaya? O baka naman gusto nang magsama ng kabit at ni Fortunato? Dahil hindi pa man sinasabi ng direkta, alam na ng lahat ang direksyon ng kaso. Ang asawang lalaki, ang pangunahing sospek, at ang kabit ang kasabwat. Habang lumalakas ang ebidensya, mas bumibigat ang kaso laban kay Fortunato. Hindi na lang ito haka-haka, hindi na rin chismis. May mga record na nakuha. May mga bagay na rin na hindi na kayang ipaliwanag. Sinuri rin ang sasakyan. Sa loob, may dugo sa upuan. Hindi halata sa mata. Pero malinaw sa test, hindi iyon dugo ng aksidente. Hindi rin dugo ng hayop. Dugo iyon ng tao. At kay Jennifer din iyon. Habang iniipon ang lahat ng ito, tuluyang gumuho ang depensa ng asawa. Wala nang malinaw na siyang alibay. Ang mga oras na sinabi niya, hindi tugma sa CCTV. Ang mga galaw na ikinwento niya, taliwas sa nakita ng pulis. Sinubukan ng kampo ni Fortunato na gumawa pa ng ibang kwento. Baka raw kusa umalis sa si Jennifer. Baka raw gusto lang niyang magtago. Baka raw gusto niyang ipahamak ang asawa dahil sa galit. Pero hindi maayos ang paliwanag. At ang sabi naman ng yayang si Lorna. Hindi ganon si Ma'am Jennifer. Mariing sabi ni Lorna. Diretso ang tingin. Walang pag-aatubili. Hindi siya aalis ng ganun lang. Hindi siya kusang aalis na iiwan ng pitaka. Dugtong niya agad. Alam ko yon. Kahit saan siya magpunta, dala niya yon. Tumigil siya saglit, saka muling nagsalita, mas madiin. Hindi aksidente yon, sabi niya. Dugo yon. Napailing siya, nanginginig na ang boses pero hindi natapos. Tahimik ang buong silid. Hindi niya iiwan ang mga anak niya. Hindi niya iiwan ang bahay na ganyan. Hindi niya iiwan ang lahat ng walang paalam o paliwanag. May nangyari sa kanya, sabi niya. At malinaw sa akin, hindi siya kusang umalis. Nang i-DNA na ang mga dugong nakalap, lumabas ang resulta. Kay Jennifer ang karamihan, pero may halo. Dugo ng lalaki. Ibig sabihin, nasugatan din ang isa. At ang dugong iyon, hindi sa yaya syempre, at hindi rin sa mga bata. Kaya naman, habang nandun na ang mga ebidensya, tinanong ulit si Fortunato. Pareho pa rin ang tono. Nag-aalala raw. Hindi raw niya alam. Pero sa bawat tanong, mas nahahalata na ang butas sa mga kwento niya. Dahil hindi niya maipaliwanag kung nasaan siya noong madaling araw. Hindi tugma ang oras sa record ng guard sa sinasabi niya. Hindi rin tugma ang oras sa CCTV.
CCTV at ang lumalabas ay sa kanya isang dugo sa DNA test nga. At dito naman papasok ang papel ng abogado, si Renato Malvar, kaibigan at katuwang ni Fortunato. May mga usapan sila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tahimik lang si Michelle Trinidad. Pero sa likod ng katahimikan, ramdam ng mga pulis ang takot niya. Alam niyang papalapit na ang araw na matitiklo sila ni Fortunato. Nang tuluyang isampa ang kaso, malinaw ang akusasyon: pagpatay, pagtatago ng ebidensya, pagsisinungaling at pagsasabwatan. Habang papalapit ang paglilitis, mas lalong sumikip ang mundo ni Fortunato. Hindi na siya malaya gumalaw gaya ng dati. Bantay sarado na ang bawat kilos niya, bawat salita niya sinusukat. At sa husgado na nga, inisa-isa ng piskal ang mga nakita. Dugo sa bahay, dugo sa sasakyan. CCTV ng pagpasok at paglabas. Mga basurahang may laman ng mga damit na may dugo. Mga oras na hindi maipaliwanag. Mga kwentong pabago-bago. Si Michelle Trinidad, unay matigas pa rin. Diretso ang upo sa witness stand. Hawak ang mikropono. Kalmado sa panlabas. Wala po akong alam, sabi niya sa korte. Nagkataon lang po ang lahat. Nasaan ka nung umaga ng araw na yon? Tanong ng piskal. May mga lakad po ako, sagot niya. Nag-errands lang. Anong oras ka umalis ng bahay? Giit ng piskal. Sandaling natahimik si Michelle. Hindi ko na po eksaktong matandaan, sabi niya. Basta umaga. Kasama mo ba ang asawa noong umagang yon? Tanong muli. Opo, mabilis niyang sagot. Magkasama po kami. Tumayo ang piskal at inilapit ang dokumento. Pero base sa records, sabi niya, wala po siya sa bahay sa oras na sinasabi ninyo. Napalunok si Michelle. Baka po umalis siya sandali, sagot niya. Hindi ko lang po napansin. Kanina po, di ng piskal, sinabi ninyong magkasama kayo. Ngayon po, hindi na kayo sigurado? Hindi agad sumagot si Michelle. Iwas ang tingin. Humigpit ang hawak sa mikropono. Hindi ko na po maalala ng malinaw. Mahina niyang sabi. May isa pa po, dugtong ng piskal. Sabi ng lalaki si Fortunato na wala siya sa bahay buong umaga. Kayo naman, sinabing magkasama kayo. Alin po ang totoo? Tahimik si Michelle. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Hindi ko na po alam, sabi niya. Doon na nakita ng lahat ang bitak. Walang kwenta ang alibay niya. Habang naghihintay ng susunod na hearing, mas lalo ring na-pressure si Fortunato. Nawalan siya ng pera. Unti-unting lumayo ang mga taong dati ay dikit sa kanya. Kahit ang mga kakampi niya, nagsimulang manahimik. Hanggang sa dumating ang isang umaga na hindi pa man natatapos ang full trial, natagpuan si Fortunato sa loob ng kanyang sasakyan na wala ng buhay. At sa tabi nito ay isang baril. Ayon sa mga pulis ay nagbaril si Fortunato sa bunganga niya mismo. May iniwang sulat. Maikli, direkta. Sabi niya, wala raw siyang kasalanan. Ayaw daw niyang makulong. Ayaw daw niyang mapahiya sa mga pamilya nila ni Jennifer at mga kaibigan. Namatay siya na hindi na siya umabot sa hatol. Hindi na siya humarap sa korte. Para sa ilan, iyon ang hustisya na. Pero kahit wala na siya, hindi doon nagtapos ang kaso. Dahil may isa pang buhay na sangkot. Si Michelle Trinidad. Sa mata ng batas, may naiwan pang pananagutan. At dito na, naging madali ang lahat. Dahil umamin na si Michelle. Ayon sa pagbubunyag ni Michelle, madaling araw pa lang, gising na ang asawang si Fortunato. Mas maaga kaysa normal. May kilos na agad sa loob ng subdivision. May kuha ng CCTV na lalaking nakabike na papasok sa lugar. Bandang 8:00 ng umaga, nakita si Jennifer na ihatid ang mga anak sa eskwela. Normal ang kilos niya. Walang senyales na aalis siya o magtatago. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay bandang 8:00 ng umaga. Yun ang huling beses na nakita siyang buhay. Sa loob ng bahay, doon pala nangyari ang krimen. Ayon pa rin kay Michelle, inabangan si Jennifer sa kanyang pag-uwi ni Fortunato. Tinali ang kamay at paa gamit ang zip ties para hindi makalaban. Sinakal siya para mawalan ng lakas. Pagkatapos, sinaksak gamit ang matulis na bagay. Malakas ang pagdurugo. Iyon ang dahilan kung bakit may dugo sa garahe, sa pinto, sa dingding, at sa kusina. May halo rin ng dugo sa gripo, palatandaan na may sugatang ibang taong naglinis.
Pagkatapos ng pagpatay, sinubukang burahin ang ebidensya. Gumamit ng mahigit 10 rolyo ng kitchen towel para punasan ng dugo, kaya kakaunti na lang ang natira sa bahay. Bandang 10:25 minuto ng umaga, may kuha ng CCTV na umaalis ang sasakyan ni Jennifer. Pero hindi siya ang nagmamaneho. At yun ay si Fortunato. Sa loob ng 2 oras at 20 minuto, malinaw sa korte na patay na si Jennifer. Isinakay ang katawan niya sa sasakyan. Isinama ang bisikleta para burahin ang pangyayari. Iniwan ang sasakyan sa parke, bukas ang ilaw, para magmukhang biglaang dinukot si Jennifer ng ibang tao. Pagkatapos, lumipat ito sa pickup truck na ang nagmamaneho naman ay si Michelle, at ang may-ari ng pickup truck na yon ay yung abogado na si Renato Malvar. Sinabi rin ni Michelle na sa huli, si Fortunato lang ang may alam kung saan niya itinapon ang bangkay. Dahil ayon sa kanya, iniwan siya nito sa isang lugar nung nailipat na nila ang bangkay sa pickup truck. At mag-isa nang umalis si Fortunato maniho ang pickup para itapon ang bangkay ng totoong asawa niya. Kaya nang magpakamatay si Fortunato, isinama niya ang lihim sa hukay kung saan itinapon ang bangkay ni Jennifer. Si Michelle Trinidad ang nahatulan, hindi dahil siya ang pumatay, kundi dahil alam niya ang nangyari at tumulong siyang itago ito. Napatunayan sa korte na kasama siya sa pagtatapon ng ebidensya. Nagsinungaling siya sa mga oras at pangyayari at pinili niyang manahimik kahit may pagkakataon siyang magsabi ng totoo. Dahil dito, nahatulan siya ng conspiracy at obstruction at tuluyang nakulong. Kasunod nito, nadawit din ng abogado na si Atty. Renato. Ang pickup na ginamit sa pagtatapon ay sasakyang konektado sa kanya. Napatunayan na ginamit ang impluensya at tiwala para maitago ang ebidensya. Hindi man siya humawak ng bangkay, malinaw na tumulong siya sa pagtatakip. Hindi naging malinaw sa kwento kung nahatulan din ang attorney. Pero sabi nila nakalusot ito dahil sa mga koneksyon niya. At doon na lang nagtapos ang kwento ng pera, pagtataksil, at pagpatay sa tunay na asawa.